Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, at talagang mainit na balita mga kaibigan. Arnie Tevez na nagtatago ngayon, alam na kung saan lugar naroroon na eksakto. May bahay na sa Timor-Leste. Naku po, at ito ang matindi. Malapit nang mapauwi sa bansang Pilipinas upang ikulong. Mga kaibigan, hindi po ito fake news, baka po kayo ay magtaka. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Ang susunod po na gagawin ng gobyerno ay hihingi na sila ng cancellation ng kanyang pasaporte. Galing nga po ako sa NBI kanina para pinag-usapan namin yung mga susunod na steps dyan. Ang balita po namin ay nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor-Leste, no? Uy! Meron na siyang tinitirahan dyan na bahay. Pero nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas. Maliban kay Mayor Janice na nandito ngayon siya sa Manila. Opo. At saka yung pamilya ng mga biktima ay nagagalak po na umuusad ang hustisya natin, no? At pagka na-aresto na po ang mga salarin ay matutuloy na po yung hearing sa mga cases po na ito. Ang problema po, obvious na wala sa bansa si Congressman Arnie Tevez. Paano po yan? No? Yung Interpol, sabi, tutulong daw sa pag-monitor at magsilbi ng warrant. Meron po ba kayong parang karanasan in the past, attorney, na naging successful tayo sa pag-track down sa isang fugitive via coordination with Interpol, International Police? Ang isang naranasan lang po natin noon ay during the PDAF investigation stage sa NBI, meron tayong isang material witness, no, na at that time nasa Amerika na siya at ayaw umuwi. At sa pakikipagtulungan ng NBI, Interpol at saka yung foreign government ay napauwi natin dito yung isang material witness. Pero dito naman po sa kaso ni dating Congressman Tevez, ang susunod po na gagawin ng gobyerno ay hihingi na sila ng cancellation ng kanyang pasaporte. Galing nga po ako sa NBI kanina para pinag-usapan namin yung mga susunod na steps dyan. Ang balita po namin ay nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor-Leste, no? Uy! Meron na siyang tinitirahan dyan na bahay. Pero nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas. Sa mga countries kasi, may extradition tayo sa iba. So, hindi ba merong mga countries na wala talaga? Yung tinatawag na kahit anong bansa ka pa, hindi ka makikisali. No? Mga Afghanistan, Albania, mga ganyan. Mga ilan lang naman sila. So, do you think na pinakamadali, nasasuggest ba na unahin nyo yung mga bansang ito na wala talaga na hindi pumapasok sa no extradition? Kasi yun nga mga sinasabing bansa na kung gusto mong grant away, dun ka. So, yun ang uunahin. Kwan po yan, ma'am. Hindi dahil wala tayong extradition treaty ay hindi pwedeng i-extradite. Dahil yung terrorism is considered an international crime. At
kahit wala tayong extradition treaty, pwede pong mag-apply for extradition pa rin. Because of the terrorism, oo, tama. Dahil, it can bring terror to other countries also, no? It's not only in the Philippines. Okay, alright. Naku po, magandang balita ito. Bagamat may bahay na, maliwanag, ba't may kaduksong na malapit nang mapauwi ng Pilipinas. Talagang yan po ang magaling, kagalang-galang na abogado. Abogado po ng Digamo, si Attorney Baligod. At kahapon lang po nangyari yan, ang interview na yan. At maraming salamat, Attorney Baligod. Saludo po kami sa iyo at palakpakan po natin. Ganyan po Kita mo, pinapalakpakan natin na sikat ito, ba't ang kanyang pagiging sikat ay kapupulutan ng aral. Hindi po ito nasobrahan ng talino. May talino po ito, ba't hanggang doon lang sa talino, wala pong karugtong na nasobrahan ng talino. Muli po, palakpakan natin. Palakpakan! Ay talagang magagalit na naman sa atin itong kampo ng mga tibis dahil pumapalakpak tayo At shout out, maraming salamat Ma'am Pilita at Sir Angelo sa paggamit po ng inyong video clips courtesy of DCRD 981. Maraming salamat po. Suportahan din po natin yan, makatotohanan at may batayan na balita. Heto, mga kaibigan na Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayo? Sa lahat ng ating mga mahal na OFW, saan man mundo kayo narorompo, Toronto, Canada, Germany, ang dahil po nanonood sa atin diyan sa bansang Pilipinas, mga kaibigan, mga kababayan natin, kumusta po kayo? Halina kayo at samahan niyo po ako dito sa ating pagtatalakay. Nako po, mainit na tatalakayin natin at ito ay matagal nang hinihintay ng taong bayan, ang pag-aristo at pagsilbi ng warrant of arrest dito kay Arnie Tibes na isang pugantinaw. At bibigyan po natin ng linaw na nag-aayon po tayo dito sa ruling ng video na napakaliwanag, magandang balita. Hindi po magandang balita sapagkat may bahay na po diyan Ang magandang balita po doon ay mayroon po na ika nga po ay binitawan na pangako itong pagkakatiwala na abogado na mayroon tayong respeto. Alam ko kahit kayo nire-respeto nyo rin po ito. Abogadong may kampanilya. Muli pinapakilala ko po sa inyo si Attorney Baligod na siya po ay may pinaghahawakan na binitawan na salaysay na malapit ng mapauwi. Nako po, matindi to. Marami ang iiyak uuwing nakapusas. At disclaimer po mga kaibigan, ito po ay kaunting paalaala. Noong mga nakaraang araw ako po ay may vlog sa inyo na ibabalidate ko po muna itong mga impormasyon na ito bago ko i-vlog. Ang nasabi ko po sa inyo noon ay itong eksaktong lugar na kinaroroonan ni Arnie Tibes ay may nagbato sa akin ng impormasyon. Nandiyan po on the record sa vlog ko para maniwala kayo at alam kong napanood nyo po. Ilang araw lang po ang nakakalipas nito. Hindi ko ma-vlog dahil alam ko na mayroon ng eksaktong lokasyon itong si Arnie Tibes diyan sa Timor-Leste. Hindi ko lang ma-vlog dahil wala pa akong pinaghahawakan na mga ebidensya na isang tao na mapagkakatiwalaan na may access sa gobyerno na magsasabi na una na may katotohanan po. Yung ika nga po alam na ang eksaktong lugar, ang bansa kung saan man naroroon si Arnie Tibes. Datapuat nandito na po mga kaibigan. Ang pangako ko sa inyo na ibablog ko po ito dahil nasaad po sa video na yan na alam na ang eksaktong lugar, na alam na kumpirmado kung saan na bansa.
saang bansa naroroon po si Arnatibes. In one word, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news sa maliwanag ko. Nandiyan, binalidate po muna natin ang totoo. At yan po ang katotohanan, nandyan na po ha. Tatalakayin po natin yan mga kaibigan, huwag kayong mayrep. Heto pa, ang pangako ko sa inyo, marami po ang nagtatanong at nag-aalala, diyan po sa Timor-Leste, na walang ikangay extradition treaty. Alam mo, ang pangako ko rin ko po sa inyo, ay ganito ang sinagot ko sa inyo, mga kaibigan. Pinahapiwan ko lang yun, pinadaan ako ng kaunti. Ang tanging nasagot ko po sa inyo, ayaw kong pangunahan ang DOJ o ang mga abogado na ika nga po may kinalaman dito sa puntong ito. Nang isang bansa ay hindi pwedeng ika nga'y pauwiin katulad ni Arnatibes kung nasaan man siya ngayon. Dahil walang extradition treaty. Ito po ang binitawan kong salaysay sa inyo. Mga kaibigan, maliwanag po. Nandiyan po on the record din sa video. Ang tanging binitawan ko pong pangako sa inyo ay kahit wala pong extradition treaty ang isang bansa, ay pwedeng i-apply po at papasok po doon yung pagdeklara sa kanya ng pagiging isang terorista. Dahil lang pagiging terorista ho ay buong sakupuyan na ika nga po'y buong mundo, mga kaibigan, pag nadeklara ka ng isang terorista. At sinabi ko rin po doon na hindi ko papangunahan ng DOJ o sino mga abogado. Yun lang po ang tanging sinabi ko po sa inyo. Ngayon po nangyari na naman ang sinabi ko. Sinabi diyan sa video ni Attorney Baligod, maliwanag. Kahit wala extradition treaty, ang bansa na yan ay hindi po nangangahulugan na hindi dapat kailangang mapauwi dahil walang extradition treaty. Datapot papasok doon yung pagiging terorista po nito i-apply. Mga maliwanag po. Nangyari na po ang mga sinasabi ko. Hindi po tayo napapakalat ng fake news. Yan po ang supli ko sa inyo. Bilang panunood dito, gusto ko po kayong bigyan. Hindi man nangyayari ngayon ay mangyayari sa susunod na araw. Nandiyan po ang mga ebidensya, mga kaibigan. Hindi po tayo nagyayabang. Karapatan ko pong ipagmalaki sa inyo yan ng mga sinasabi ko na ika nga po ay mangyayari sa isang araw, bukas, sapagkat dan sa ganun po, yan po ang katotohanan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, hindi lang po views ang habol natin. That's why, makapagatid po ako sa inyo nang ika nga po ay may katotohanan at kapupulutan ng aral dito sa ating tinatalakay. Okay, talaga pinadaanan lang po natin ang kaunti dahil importante na mahalaga malaman po natin. Iyan po, mga kaibigan. Heto, bilisan natin, dumako po tayo dito sa bahay. Maliwanag po, eksaktong lokasyon, dahil kapag alam mo ho ang bahay, kung nasaan ka. Ay, sandali po, bago tayo magpatuloy. Uunahan ko na po kayo sa pangalawang vlog po nito, mga kaibigan. May parto po ito. Mas ika nga po matindi ang kasunod po nitong parto. Dahil mismong pulis kumpirmado ng Interpol ay tinuro itong si Arnatibes. That's why gumagawa panamparaan, dumadaan sa legal na proseso para mapauwi sa lalong madaling panahon dito po sa ating bansa. Pahapiaw, pinadaanan ko lang yan, hindi po yan ating topic. Abangan po yan kumpirmado sa susunod nating vlog. Mga kaibigan, mismong pulis ng ika nga po'y Timor-Leste ang kausap na dito. Abangan po yan mga kaibigan sa susunod kong vlog. Matindihan. Doon pa lang dito sa ating vlog na ito is 95% ang ika nga po nandun na tayo. Sa ika nga po kamit na. But sa pangalawang vlog kung susuriin nyo ay 99.9 nandiyan na po at talagang mapapauwi na. But hindi po dito tayo mag-focus sa
pinadaanan ko lang kasi excited eh. Excited talaga, maraming sorpresa dito sa Digamo case, nakabang-abang. Eto, padaanan natin itong bahay na ito, mga kaibigan, sapagkat sa ruling unang video na yan, ay maliwanag ang sinabi ni Atty. Baligod na may bahay po siya diyan sa Timor-Leste. Diyan po siya tumitira, but naunawaan ko po yan, mga kaibigan. Hindi niya sinabi ang complete details kung ito ba ay nangungupahan, kung ito ba ay pinagawa niya. Naunawaan po natin ang kumpletong detalye kung hindi niya po sinabi sapagkat kung tutuusin po, dapat ito ay confidential. At nang sa ganun po, ay hindi po magkaroon ng problema sa mga ginagawa nilang plano. Ba't nailabas na po ha? Kaya't naunawaan po natin. Ang tangi pong kumpirmado, sabi niya, ay mayroong bahay diyan sa Timor-Leste at diyan na tumitira itong si Arnie Tevez. Mga kaibigan, pag nalaman mo ang isang bahay na ika nga po ay tinitirhan ni Arnie Tevez, sa makatuwid ho, mga kaibigan, ay alam mo din ang eksaktong lugar kung nasaan si Arnie Tevez. So that's why alam na ho ngayon ang eksaktong lugar ni Arnie Tevez diyan ho sa Timor-Leste na bansa dahil nandiyan po sa bansang Timor-Leste itong si Arnie Tevez. Kumpirmado ho, yan o kita nyo, yan ho sinasabi ko sa inyo na mag-vlog ako na mayroon tayong pinagbabatayan na alam na ang eksaktong lugar ni Arnie Tevez. Yan po alam na. At alam na rin po ang bahay. Confidential pa po yung iba na ika nga po yung taktika nila dahil naunawaan po natin kaya hindi pwedeng ibigay ang complete details. Ang matindi po doon, mga kaibigan, sa binitawan na mapagkakatiwala ang abogado na ito. Sapagkat nga ito dadaan sa proseso country by country. Hindi pwede nating i-bypass ang kung saan man naroroon itong si Arnie Tevez dahil ayaw po nating mang-apak ng kapwa bansa na basta lang mandadampot. Dadaan po ito sa mga usapan bansa to bansa at nasa ganun po bilang pagrespeto sa bansa po kung saan man naroroon si Arnie Tevez. Nasabi ko po yung data po at kung sabihin natin hindi man maaresto ngayon, abangan po natin ito ilang tulog na lang. Itaga po natin sa bato. May pinanghahawakan po tayo ng mga pangako ni Atty. Baligod sapagkat alam ko, yan po ay may access sa gobyerno na tamang impormasyon po ang binabato sa kanila. That's why pinapakalat niya po ang tamang impormasyon, mga kaibigan. Maliwanag po, maganda ang sinabi niya, mapapauwi na dito sa bansang Pilipinas si Arnie Tevez, mga kaibigan. Huwag po tayong mag-alala. Ulitin po natin ang video na yan, mga kaibigan. Maliwanag po ang sinabi diyan ni Atty. Baligod na malapit nang mapauwi sa bansang Pilipinas para ikulong itong si Arnie Tevez. Palakpakan! Okay, maraming salamat Atty. Baligod. Palakpakan po natin. Talagang matindi Kaunting paglininaw lang po, mga kaibigan. Ako po ay nagtataka din Kaunting padaan lang po dito. Baka tayo maubusan ng oras. Sa bansang Timor-Leste ho, ay siya po ay hindi tinanggap nag-apply ng political asylum. Binasura po ang kanyang apply ni Arnie Tevez, mga kaibigan. So sa makatuwid ay at mayroon din pong sulat na tinapik natin dito ang bansang Timor-Leste na binigyan po sila ng palugit na ilang araw at mayroon po siyang apila at pag hindi na-aproban yung kanyang apila ho ay sisipain, palalayasin na sa bansang Timor-Leste. Ay sa makatuwid hindi po na-aproban ang kanyang pag-apply ng Timor-Leste. Sapagkat kung na-aproban ho ito, ang mismong DOJ po ang magsasabi sa atin na na-aproban ang pag-apply niya ng Timor-Leste. Binasura po yan. At yan nga po, kung ito po ay na-aproban, mismong DOJ po ang nagsasabi na na-aproban. Hindi po mga kaibigan.
Nabanggit po natin yan. Magtataka tayo. Based on my own experience. Sa lahat po ng bansa na country na pinuntahan ko, especially diyan po sa Hong Kong. Nandiyan po tayo sa Hong Kong at ika nga po ibang country pa na napuntahan natin, gumagamit po tayo ng pasaporte. Ito ibang kahit hindi striktong na bansa na gumagamit ng pasaporte. Alam ko naman lahat ng bansa ay gumagamit ng pasaporte. Bakit itong si Arnie Tevez ay nagkakapag-istipa at may bahay pa diyan sa bansang Timor-Leste? Ay hindi naman siya po na-aprobahan ng political asylum, mga kaibigan. Sa pinuntahan kong mga country ho, ay pag-tourist ang visa ko ho, ay kung hindi na-aprobahan si Arnie Tevez, ay magiging tourist po ang visa nito. Hindi na po pwedeng diplomatic ho, dahil siya po ay tapos na ang kanyang yung kasunduan sa Kongreso dati at na napatalsik na siya sa Kongreso. Na ika nga po diplomatic. Hindi po mga kaibigan. Sa mga bansa ko pong pinuntahan, pag nag-overstay ka po, ikukulong ka, mga kaibigan. At habang kinukulong ka, dyan po pag-uusapan sa immigration at ipuproseso kung ano ang dapat ihatol sa iyo. At pauwiin ka diyan sa bansang Pilipinas. Ako'y nagtataka ho, kung overstay ho ito, si Arnie Tevez, bakit hindi kinukulong at kinukuha ng bansang Timor-Leste? Dahil karapatan ho ito ng bansang Timor-Leste na kung overstay ho diyan sa bansa nila, ay karapatan po nila ito'y kunin, ikulong at iproseso na ika nga po'y pabalikin sa ika nga po'y bansang Pilipinas. Sa lahat ng bansa po na pinuntahan ko, ganyan ang proseso. But anyway, baka po iba ang kanilang ika nga po'y kalakaran diyan sa bansang Timor-Leste. Ipalumagay nating maluwag ang Timor-Leste. Kahit pa maluwag ang patakaran sa bansang Timor-Leste, ito po ay may pasaporte na ika nga po'y ginamit sa pagpasok sa Timor-Leste. Sa pamamagitan po noon ay matitris nila kung ito ho ay overstay na sa bansang Timor-Leste. Bakit nakakapag-stay pa rin ho sa bansang Timor-Leste na ito po ay hindi nakakulong, na ito po ay hindi kinukuha ng bansang Timor-Leste? Ay alam na alam po na ito ng bansang Timor-Leste dahil monitor po ito, mga kaibigan. Yun po ang big question na hindi ko kayang masagot. Ginawa ko lang pong halimbawa na po ito ay batayan ng mga country na pinuntahan ko po, mga kaibigan. May mga kinover po ako doon sa mga jubilee. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, sa iba't ibang country para lang po mag-cover sa case na yon. Kaya po, inaano ko lang po yung mga tourist na bansa ang visa ko. Pag nag-overstay ka, ikukulong ka, mga kaibigan, para pauwiin sa bansang Pilipinas. Ano kaya ang status ng visa nitong si Arnie Tevez? Nakakapagtaka mga kaibigan. But anyway, yan po din ang iniintay natin, mga kaibigan. Na ika nga po binabalidate natin itong ating gobyerno, ang bansang Timor-Leste. Dahil alam ko po ang bansang Timor-Leste ay nakikipag-cooperate. Ang kapulisan po ng bansang Timor-Leste ay nakikooperate ho sa bansang Pilipinas. Abangan ho sa pangalawang vlog ko, matindi ho. Mismong pulis na ng Timor-Leste ang nagsabi na nandoon si Arnie Tevez sa kanilang bansa sa Timor-Leste. Ang tanong nga, hindi lubos maisip ko to, bakit nakakapag-stay, mga kaibigan? Hindi inapprove ang political asylum. Hindi, kung overstay ito, dapat kunin ng gobyerno at pauwiin sa ating country. O baka naman dito ay nag-apply ng refugee. Pero hindi pa rin ho. Pwede mag-apply ito ng refugee. Dahil alam po ng gobyerno ng bansang Timor-Leste na ito hinarang ng bansang Pilipinas na may kaso, mga kaibigan. Dahil ang pinuntahan ko po naman diyan sa Hong Kong, pag ikaw ay nag-overstay,
pwede ka mag-apply ng refugee, allowed po yan. Wala kang passport, doon ka na maninira sa bansang iyon at suportado ka pa ng gobyerno. Yun ang ibig sabihin ko po ng refugee. Hindi na ang pwede mag-apply siguro si Arnie Tevez ng refugee dahil alam po ito from the start ng gobyerno ng Timor-Leste na pinaghahanap dito sa bansang Pilipinas at may sulat nga na naka-alerto ito. Hindi ito a-approbad na refugee. Kaya't malaking katanungan mga kaibigan, kapupulutan po natin ito na ika nga po'y aral. Bakit nakakapag-stay diyan sa bansang Timor-Leste? Itong si Arnie Tevez, ganun ba kaluwag? Mga kaibigan, sino lang po ang makakasagot niyan? Kaabang-abang po ito. Malaking katanungan po ito sa akin, mga kaibigan. Dahil may pasaporte. Di ba? Hindi naman pwedeng binigyan ito ng citizenship dahil doon sa pag-apply lang ng kanyang ika-ngapoy political asylum ay hindi nga na-aproban ay yung citizenship. O maaaring ika-ngapoy nag-expired ang kanyang visa ay nagkaroon po siya ng TNT, tago ng tago. Yung pong mga kaibigan natin diyan, maraming pinuntahan nating mga ibang bansa, kaibigan natin, allowed po yan, lalo sa Amerika, ay tago ng tago po sila, TNT, pag nag-expired po ang ika-ngapoy visa. Baka ganito ho ang ginagawa ni Arnie Tevez. Expired ang visa, tago ng tago, sakay ng yate. But, ang tanong ko naman, bakit alam ng kapulisan hindi mahuli? Hindi hulihin? Alam po ito ng bansang Timor-Leste. Inuulit ko ho, abangan sa pangalawang vlog ko mamayang gabi. Mismong pulis ng bansang Timor-Leste ang nagsasabi, nandoon sa lugar na yon si Arnie Tevez. Bakit hindi hulihin kung ito expired na ang visa, mga kaibigan? Hindi ko po kuno-question na ika nga po'y nagtanim tayo ng masamang loob sa bansa na yan. Ang akin po, gusto ko po tayong malinawan. Bakit nakakapag-istipa ito ang nakabaybahay pa diyan? Mga kaibigan. Hindi alam natin kung nakapagpabahay ng sariling pera diyan o nangungupahan ba, mga kaibigan? Katulad nga na sabi ko, confidential ang mga detalye diyan na ginawa. Kaya hindi po pwede nating halongkatin dahil para naman doon sa maganda nilang mga taktika kung paano hulihin si Arnie Tevez, mga kaibigan. Kabang-abang po mga kaibigan, maraming tanong dito sa ating tinalakay. Abangan po natin yan. Hindi po tayo nagtatanong dito at nag-aalam-alaman. Dahil maliwanag naman po, may pasaporte. Mga kaibigan, hindi na-aprobahan ng political asylum. Bakit nakakapag-stay pa sa bansang Timor-Leste? Ano ang status po ng kanilang visa, ng kanyang visa ni Arnie Tevez? Yan po ang aking mga katanungan na ika nga po hinabili na kabang-abang na dapat pong malaman natin. Okay, alright, anong oras na? Talagang mahaba na tayo at kulayan sa oras. Ito, madali lang mga kaibigan, shout out. Ilang piraso ng shout out natin ha. Dahil tayo ay mawawala ng oras. Tuwan-tuwa ko ay dolante sa inyo, good sense of humor and right analytic mind. Keep on going. Maraming salamat sa iyo at shout out Rosalina Maranam. At ito pa, maganda po kuya, pinagtanggol na. Hindi na ba yun? Nasaan na pa? Shout out po sa lahat. At kung sino man ang pumaslang si Bas, nasaan na ba? Ang galing mo talaga magpaliwanag sir. Lahat ng mga sinasabi mo ay tama. Stay safe. From Roel Allen. Maraming salamat. Hindi ko po naramihan ng shout out. Kukulangin tayo sa oras. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Abangan po ang vlog ko mamaya. Mamayang gabi. Mismong pulis na po ng ika nga po Timor-Leste ang nagsabi na nandoon si Arnie Tevez. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Diyan po sa comment section. Mag-iwan po tayo ng public opinion. Bye-bye! Palakpakan!